Alang araw po sa inyong lahat, minamahal naming mga taga-subaybay. Kumusta na po kayo? Ako po ang inyong lingkod, Pastor Julio Amurao. At muli, patuloy na nag-aanyaya sa inyo sa susunod mga sandali upang ating sama-samang talakayin, pag-aralan ang tungkol sa kabutihan at mga katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Kasama po natin ngayon sa ating gagawing pagtalakay ang isang guro ng Biblia sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines sa katauhan ni Pastor Danny Conejos. Pastor, ang inyo pong pagbati. Magandang araw ho sa iyo, Pastor July, at sa aming pong minamahal na manunood, magandang araw po sa inyong lahat. Mga ginigiliw naming mga taga-subaybay, samahan po nyo kami sa ating pagtalakay ngayon sa ating programang Let God Be God. Sa pagkakataong ito, ang atin pong tatalakayin ay ang may kinalaman sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ating titingnan, ano nga ba ang mga kaisipan, konsepto tungkol sa kautusan ng ating Panginoong Diyos? Ilan nga ba ito? Ano nga ba ang mga prinsipong napapaloob tungkol sa bagay na ito? Ang kautusan ay napakamahalaga sa ating karanasan at sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga't ito po'y bago natin talakayin, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po naming ipinagtago bilin sa inyo ang aming gagawing pag-aaral ng inyong banal na salita. Tangi na sa aming pagtalakay, sa aming pagsaliksik ng tungkol sa inyong banal na kautusan. Samahan nawa kami ng inyong banal na Espiritu, lubos naming maunawaan, at magkaroon nawa kami ng diwa na hindi lamang ito maunawaan, kundi aming ganapin sapagkat ito ang inyong kalooban sa amin. Samahan po niyo kung pagpalain sa aming pag-aaral ngayon, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Pastor Conejos, ang ating paksa ay mahalaga. Ito'y tungkol sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. At pag napapag-usapan ang kautusan ng ating Panginoong Diyos, ano ang mga pangunahing mga bagay na dapat na isaisip ng tao? Sa ngayon, uunahin ko po yung isyu na kailangan nating lilinawin. Okay. Mayroong mga kaisipan na itong kautusan ay katunggali sa habag o yung grace ng Panginoon. Kalaban. Pero ang tinuturo sa Biblia, kung tatanggapin natin na ang Panginoon ay makapangyarihan at siya ang dapat nating sundin, yung kautusan ay hindi kalaban sa habag ng Panginoon. Ibig sabihin, law and grace hindi magkalaban. Hindi magkalaban. Ang kautusan at ang biyaya ng Diyos ay hindi magkalaban. Sila ay magkasama. At sila ay may kaugnayan. Okay, so hindi sila magkalaban. Tulad ng gawin ko na yung ginamit mismo yan sa bagong tipan. Sabi ng sinabi diyan na yung para bang nakatingin ka sa isang salamin. Ang 10 utos, parang salamin. Tingnan mo. So ang salamin, nagsasabi na may dumi ang mukha mo. Kailangan ang retouch dito banda. Yun ang sinasabi sa salamin. Pero ang salamin, walang magawa para gawin yun. Kaya pupunta ka doon sa may kapangyarihan. Kaya yung law, yun ang nagpahayag na tayo ay guilty, makasalanan. Kasi linabag natin ang kautusan. Okay. Anong kailangan natin para tayo maligtas? Biyaya. Biyaya. Habag. Saan yan matagpuan? Doon sa ating Panginoong Hesus. So kung wala yung kautusan, hindi mo malaman na may pangangailangan ka sa ating Panginoong Hesus. Okay. Yun ang simple na relasyon sa habag at saka sa kautusan. Ng biyaya at saka ng kautusan. Okay. Pero dito, ang suhito natin, ano ba itong kautusan? Yung salita na law. Yung salita na law, kung minsan general. Pero malawak. Pero kung lagyan mo ng modifier, law of God, na specific na. Na yun ay kautusan ng Panginoong Diyos. Panginoon. Okay. Yung salitang law mismo, kung pupunta tayo sa lumang tipan, yung Biblia ng mga Hebreo,
ng mga Hudyo, mayroon ng tatlong division. Ang unang division yung Torah. Torah. Sa English, law. Okay. Sa Hebreo, Torah. Ano ba ang komposisyon ng Torah? Yung first 5 books of Moses. Genesis hanggang Deuteronomy. Yun ang Torah. Ang pangalawang seksyon, yung tinatawag ng Nibiim o Nabiim, na yun ay prophets. So yun ay mga hula. Itong mga hula ng mga propeta. Sulat ng mga propeta. Sulat ng mga propeta. Ang pangatlo, yung tinatawag na Ketubim. Ketubim. Plural yon, Ketubim. Nibiim, prophets, kasi may IM eh. Ketubim, writings. Writings. Yun ang mga Ito historical naman, writings, Okay. wisdom, literature, psalms, proverbs. Yun ay writings. So, tatlong division. So, yung sinabi ng sa Bagong Tipan na siya'y pumarito upang tuparin yung law and the prophets, ibig sabihin yung dalawang seksyon ng banal na kasulatan. Na yun ang ginagamit sa New Testament. So, yun ang broader na concept sa law. So, yun ang malawak Malawak. na Yung salita lang na law. kautusan, yun na malawak Torah, na kahulugan. Na Okay. Torah. Sa Hebrew, Torah, kaysa sa Greek, nomos. Aha. Nomos. Nomos. Yung commandments naman sa Greek ay intole yun. Intole. Magkaiba yung words na yun. Ngayon, yung sinasabi na law of God, sa ating paniniwala ito, ang the great principles, yung pangunahin o Yung mga dakilang prinsipyo ng law of God, ng kautusan. ng kautusan ng Panginoon, ay na-embodied yan sa 10 commandments sa 10 utos. Napaloob doon sa 10 Napaloob utos. doon sa 10 Decalogue. utos. Kaya yung 10 Sa utos na yun. Decalogue. Kasi yung kautusan ng Panginoon, yun ang ginagamit ng Panginoon, yung law of God na universal. Yun ang ginagamit ng Panginoon to govern the universe. So the whole universe is governed by the law of God. Okay. Na ngayon, ang prinsipyo sa law of God na yun for the whole universe ay naparito sa specific na commandments para sa mundong ito. So yung 10 commandments is specific yan para sa mundo natin. Anong nasa 10 commandments? Yung great principles na andoon sa law of God na ginagamit sa pag-govern sa buong universo. Sa pamahalaan ng Diyos. Gobyerno ng sa Diyos. gobyerno ng Diyos sa buong universo. Okay. Kasi ang Diyos ay sovereignty sa buong universo. Hindi lang sa mundong ito. Paano natin masasabi yan? Practical consideration. Na yung wording sa 10 commandments ay specific para lang sa atin dito. Tulad ng, thou shalt not kill. Yung walang kasalanan, wala namang patayan doon. Hindi kailangang isulat doon na thou shalt not kill. Di ba? Yung, thou shalt not covet your neighbor's wife. Yung angel, wala yung asawa. Kaya, Walang iimbuting asawa walang ng iba. iimbutin ng asawa ng iba. Okay. Kaya specific yan sa ating pangangailangan. Pero anong napaloob doon? Yung prinsipyo. Ano yung dalawang prinsipyo? Ang dalawang prinsipyo na nasa 10 utos, na yun ay galing doon. O yun din ang kaloob doon sa the law of God, Kautusan ng Diyos. sa kautusan ng Diyos sa buong universo, yung tinatawag na, yung tinanong ng ating Panginoong Hesus. Ano ba ang dakilang kautusan? Anong sagot ng ating Panginoong Hesus doon sa Mateo 23? 22. 39. Anong sagot niya? Okay. Ang unang kautusan ito. Ibigin mo ang Diyos Ng sa buong buong puso, buong isip, Buong kaluluwa. buong kaluluwa. Okay. Yun ang una at dakilang Utos. utos. Ang pangalawa, magkahalintulad. Ibigin mo ang iyong kapwa-tao katulad ng iyong Sarili. sarili. Okay. So, kung i-summarize mo, love to God, Okay. love to man. Okay. Tinatawag ng iba na summary yun sa 10 commandments. Hindi yun summary. Yun ang prinsipyo, Yun ang prinsipyo. na embodied sa 10 commandments. So, sa madaling sabi, Pastor, ang inyong parang nais na bigyang pansin dito
ay yung pag-ibig o pag-ibig sa Panginoong Diyos, pag-ibig sa kapwa-tao na magkaminsan ay ipinapahayag at sinasabi na ito ang kabuuan, kinauuwian ng 10 utos. Hindi pala. lang 10 Ang tama ay prinsipyo. Prinsipyo. Hindi lang 10 utos. Hindi lang Kasi 10 utos. sabi doon, sa dalawang ito hangs all the law and the prophets. Yung law and the prophets, 2 sections yan sa scriptures na binabasa ng ating Panginoong Isus sa panahon na yon. Kasi yun ang wording set. Tingnan nga natin yung Matthew 22 para sabihin nila na para masabi nila na talagang hindi lang natin parang memorize. Okay, 22. Siguro 36 para 36. makuha natin Okay. yung tanong. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. 40. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Nauwi dito hang all the law and the prophets. Yung expression na law and the prophets, yung salita na yon, refers sa dalawang parte ng Hebrew Scriptures. Yeah, Kaya, hindi lang pala 10 utos ang nauwi doon. Kasi madami yung Madami napapaloob doon doon. Madami yung napaloob doon. Okay. Kaya, ang nandoon ang prinsipyo. Yung prinsipyo. Ano yung prinsipyo? Okay. Love God with all your heart. Ibigin mo ang Panginoon buong puso mo. Buong puso. Okay. Ang pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Okay. Nan Ibigin paano mo ang iyong natin kapwa. Okay. titingnan yung dalawang prinsipyo sa 10 utos? Kasi ang 10 utos kasi, ang wordings negative, thou shall not. Bakit nangyari na ganon? Kasi sa Hebrew kasi, walang wordings yung imperative, yung pag-utos. Kaya nagsimula sa negative particles. So, yun ang dahilan. Yun dahilan. Kasi sabi na puro pagbabawal. Oh. Pero ang stress doon, hindi yung binabawal. Okay. Ang stress doon, anong dapat nating gawin? Okay? Ibig sabihin, thou shall not have no other God. Ang utos doon, thou shalt have only one God. Siya nga naman. Ganun yun. Okay. Pag sabi doon na huwag kang gagawa ng larawan, ng anumang bagay na kuwangi sa langit. Mabuti pa, Pastor, siguro basahin natin. Basahin Okay. natin yun. Tingnan natin, ito ay masumpungan sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20. At siguro, talakayin na rin natin ito ng sama-sama tungkol sa mga prinsipyo na yan na inyong idinidiin sa atin ngayon. Exodo, Kapitulo 20. Simulan ko na, Pastor, sa 1. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. So ano ang gusto ipabatid sa utos na yon? Isa lang, ako lang ang Diyos na kilalanin mo. Okay. Kung minsan ang tinitingnan kasi natin sa pagbasa, yung negative. Hindi yung anong dapat nating gawin. Kasi ang kautusan, hindi yung pagbabawal ang idiniin dito, kundi anong dapat nating gawin. Ano ang dapat natin gawin? Pero kung minsan ang memorize natin yung ipinagbawal. So, ako lang ang Diyos. Oh, ako lang ang Diyos. Okay? Okay? Dako tayo sa sunod. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman, ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos ng papanibuguin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. So ang prinsipyo doon, ang utos doon, ako lang ang yukuyukuan mo, ako lang ang pagsilbihan mo. Yun ang positibong Yun paraan. ang positibo. Ang sunod, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoon na walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan na sa walang kabuluhan.
respetuhin mo ako. Mhm. Reverence. Mhm. Yun ang utos doon. Paggalang, respeto. Paggalang. Igalang mo ako. Kagalang. Okay. Ika-4, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, ni ang iyong na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa, na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa ika-7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ng araw ng Sabat at pinakabanal. Ito walang negative na particles. Positibo ito. Positibo nga pala to. Positibo ito. Okay. Pero, yung word na remember, mayroon diyang sinasabi, bakit remember? Kasi sa pagsulat dito, Mhm. ang ibig sabihin, yung Sabat, nag-exist na Meron mula na. pa sa Eden. Nakalimutan ba? Nakalimutan lang, kaya nagsimula dito sa remember. Mhm. Kaya dito, ipinahiwatid na yung mga tao na kaharap ni Moses sa panahon na yon, hindi na sila Sabbath keepers. So you have to remember. Mhm. Kasi sangayon nga sa kasayan, galing sila sa pagkaalipin. Galing sila sa Kaya sabi dun pagkaalipin. sa ay siya ay galing sa pagkaalipin doon sa Ehipto. Kaya hindi ibig sabihin na noon lang nag-exist ang Sabat. Mhm. Kaya galing pa doon sa pasimula. Mhm. Kaya sinasabi na remember. Okay. Itong ika-5 ay positibo rin. Igalang mo ang iyong ama Oo. at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Positibo Positibo, ito, okay. pero para sa atin ditong mga tao, kasi may ama tayo, may ina. Ang anghel, Ang mga anghel, wala. walang ama, walang ina. Walang ama, walang ina. Okay. So, kaya ito yung prinsipyo nga ng ang sinusunod kasama kong kabuuan ng mga lahat ng nila ng Panginoon. Ngayon, itong ika-6, huwag kang papatay. Ito, inelaborate na dito yung ang prinsipyo na ibigin natin ang ating kapwa-tao kagaya ng ating sarili. Mhm. Sabi niya, huwag kang papatay, buhayin mo, promote mo yung life sa iyong kapwa-tao. Promote life. Magbigay Promote buhay life, ka. Magbigay buhay ka. So, ibig sabihin, lahat ng paraan, lahat ng magagawa na magbibigay ng buhay sa kapwa, yun ang gagawin Yun ng ang tao. gagawin. Kasi kung sabihin mo lang na huwag kang papatay, halimbawa, pinalo lang, hindi naman namatay, nadala lang sa ospital. Ay, Hindi ba yun violation sa Ten Commandments? okay. Hindi yun. Kasi hindi yun pag-ibig Hindi sa yun kapwa, pag-ibig. gaya ng sa iyong sarili. Kaya, ang sabi pa nga doon ng exemplified na doon sa Bagong Tipan, kahit nandagalit ka lang sa iyong kapwa-tao, parang nakapatay ka na. Okay. Kasi kailangang ibigin natin ang ating kapwa-tao. Okay, sunod. Ang sabi dito, huwag kang mangangalunya. O, inibig mo yung kapwa-tao mo. Kaya, respetuhin mo yung kaniyang asawa. Mhm. Huwag kang makisawsaw doon. Mhm. Huwag kang mangaagaw ng Huwag asawa kang ng iba. mag-agaw ng asawa ng iba. Okay. So, ang sumunod na kautusan, huwag kang magnanakaw. O, exemplify pa rin. Ibig sabihin, hindi naman ako nagnakaw. Mm. Ibig sabihin, magbigay ka pa. Okay. Hindi ba? Uh, Sa halip na kukunin mo yung propiedad ng iba, pag may-ari ng magbigay iba, ka. bagay ng iba, Hindi ba, may sinabi diyan, it is more blessed to give than to receive. So, ganun yun. so positibo. Yun ang Positibo positibo. yun, Okay. ano. And then, ang sabi dito, sa sunod na kautusan, ika-siyam, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag kang bear false witness. Kasi inibig, you have to tell the truth. So, magsabi ka ng Sabi ka katotohanan. ng totoo. I-uplift mo. Hindi ba mayroon pang sinabi sa ating Panginoong Isos, treat others better than yourselves. Hindi ba? Mhm. So, ganun yun. So, may mga additional pa din na exemplification.
Ang ikasampuang huli, sabi dito, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa, ang huling kautusan. Kasi ang utos, magbigay pa nga tayo eh. Sa halip na mag-imbot. Sa bilid mag-imbot. Magbigay pa tayo. Kaya positibo yon. Pero kung minsan ang na-memorize natin, kaya ang ibang mga tao, prejudice sila. Yeah. Kasi ang naunawaan nila, yung kautusan, yun lang pagbabawal. Hindi yan pagbabawal. Yung kautusan, ano yung dapat nating gawin? Kaya ang prinsipyo doon, ibigin ang Panginoon. Una sa lahat, yun ang pinakadakila. Ang pangalawa, ibigin ang ating kapwa-tao. Kung tingnan ho natin, i-diagram natin, ito ay nag-outline sa ating tinatawag na vertical relationship. Papunta sa itaas, di ba? Papuntang itaas. Vertical. Okay? Vertical. Pero itong vertical relationship, ma-experience sa horizontal relationship sa ating kapwa-tao. So, Yun ay initial sa sampag ganyan, salitang... sampag ganyan. Yun ay initial sa salitang love. Ah, Ganun yun. Okay. Kaya sabi nga ng ating ni Apostol Juan, sabi niya, yung nagsasabi na tinupad niya yung kautusan, pero galit sa iyang kapwa-tao, layar. Sinungaling. Sinungaling. Kasi paano niya iibigin ang Diyos na hindi niya nakita? Hindi nga niya kayang ibigin yung kapwa-tao niya. Yung kapitbahay na nakikita. Kaya kung tutuparin itong mga prinsipyo na na-embodied yan sa 10 utos, magiging mapayapa, harmonia ang ating pakikitungo sa ating kapwa-tao, pati yung relasyon natin sa Panginoon. So, ang ating tingnan dito, Pastor, ay yung 10 utos na ibinigay ng Panginoong Diyos para nga doon sa unang-una ay para sa tao nga at particularly nung panahon nga ay doon sa bansang Israel. Ngayon, kung titingnan natin, ano naman ang maaaring masabi natin tungkol sa 10 utos doon sa bagong tipan? Sa bagong tipan, yung utos doon, hindi yan nagbabago. Clarify lang. Ni-re-emphasize. Kasi yung mga Hudyo na tumutupad sa 10 utos, ang tinutupad nila yung litra, yung pagbabawal. Okay? Kaya kinurik ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus, nang tinupad na niya, sabi niya, narinig ninyo ng una, na huwag kang ibigin mo yung kapitbahay at kapuutan mo yung kaaway. So ito po may kinalaman dito sa tinatawag na yung kaugnayan. Ito na ba yung sinasabing kaugnayan ng Panginoon doon sa tinatawag na kautusan? Oo. Kasi masasabi natin na yung buong buhay ng ating Panginoong Hesus, yun ay nagpapahayag, nag-expound, nag-exemplify sa 10 utos. Hindi lang sa 10 utos, sa buong law and the prophets. So, dalawang bagay ang inyong binabanggit, Pastor. Ang buhay ng ating Panginoong Hesus, napakagandang pagtuunan natin ng pansin nga yung dalawang bagay na yun. Hindi lamang ito, kumbaga, nagbibigay ng halimbawa, kanyang isinakabuhayan, kundi ang sabi pa ninyo, ang ating Panginoong Hesus ay kanya pang pinalawak. Pinalawak pa niya ang kautusan. Isinabuhay niya. Isinakabuhayan at pinalawak pa. Pinalawak pa. Sa paanong paraan? Halimbawa, ating himay-himayin. Okay. Love God with all your heart. Okay. Kaya nung doon siya sa wilderness, anong nangyari doon? Nang tinukso ng diablo. Naalala natin yan, na nung tuksohin ng diablo, ni Satanas, ang ating Panginoon, yung pangatlong tukso niya doon, na sabi niya, pinapakita yung lahat ng mga kaharian sa balat ng lupa, at ang sabi ng kaaway, ang sabi ng diablo, ang lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo kung sasamba ka sa akin. So, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Kaya sabi ng ating Panginoong Hesus, get away. Sambahin mo lang ang Panginoon mong Diyos. At yun nga ay mayroong kalaman doon sa pag-ibig Pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Ating Panginoong Diyos.
Noong doon siya sa templo, Yes. recognize niya na ayun ay tahanan ng kaniyang ama. Ay may nagtinda doon. Ginawa niya doon. Pinakawalan yon. Sabi niya, ginawa ninyong marketplace, ang bahay ng aking ama. Kasi iniibig niya ang Panginoon. Kaya yung prinsipyo sa pag-ibig ng Panginoon, talagang nakita doon sa pamumuhay ng ating Panginoong Hesus. Ay pagkalimbawa, yung may kinalaman sa pangingili ng araw ng Sabat. Doon din. Kaya pumunta din siya doon. Pero parang Pero- iba naman yata ang paraan noong kanyang pagtuturo noon sa tungkol sa araw ng Sabat. Kasi Kaysa- ang mga Hudyo, ginawa nilang suliranin yung Sabat para sa mga tao. In fact, I remember, Pastor, na inakusuhan pa nga siya ng mga teachers of the law, ng mga guru sa kautusan, Na ng Sabbath breaker. na ang ating point ay nilalabag ang araw ng Sabat. Kasi yung araw ng Sabat, hindi lang tinutupad ng ating Panginoong Hesus ang Sabat o kinikip niya yung Sabat, pero ginawa niyang biyaya ang Sabat. Halimbawa, yung emergency, nangangailangan na talagang pagalingin sa Sabat, pinagaling niya. So, ganun yun. So, but anyway, sa amin pong mga taga-subaybay, meron po kaming special na talagang episode para sa araw ng Sabat. Pero ito'y nadaanan natin dahilan sa ang araw ng Sabat ay bahagi talaga ng 10 10 utos. utos. Ngayon, ano pang mga prinsipyo bukod dito nga sa araw ng Sabat na hindi lamang niya in-exemplify, kanyang binigyang halimbawa, kundi kanyang pinalawak. Marami pa. Yung mga social relationship, yung kapwa-tao niya, nagministeryo siya. Ngayon sabi niya, ako ay naparito, not to be served, but to serve. Ay, sa bagay nga, no? Ganun yan. Itong maliwanag na positibong paraan. O positibo kasi ganun din ang nasa prinsipyo sa 10 utos eh. Ibigin mo ang iyong ibigin kapwa. mo. So aalagaan mo. Service yun eh. So yung buhay ng ating Panginoong Hesus sa kabuuan, yung tinatawag na ministry, okay? Yung kanyang paglilingkod, yung kanyang pagpapagaling sa mga merong karamdaman, yung kanyang pagpapakain doon sa mga nagugutom. Magnification yun sa prinsipyo. Yun ay yung pinalawak at kanyang talagang pagsasakabuhayan ng prinsipyo ng kautusan ng ating Panginoong Diyos. Yung Mateo 5:17, yun ang Yun bahagi. na, anong bahagi doon? Na ang sabi niya ay, hindi ako naparito Upang sirain Oo. ang kautusan, kundi ako'y naparito upang ganapin. ganapin. Mhm. Talagang ipinakita niya. Kasi ang kautusan, ang 10 utos, ang akala sa mga Hudyo, puro lang pagbabawal. At ganun din ang pag-unawa ng iba, ng mga tao ngayon na puro pagbabawal. Kaya ayaw na natin yung pagbabawal. Hindi naman pagbabawal yung 10 utos. So, ang 10 utos ay hindi nga lamang niya pinalawak o di kaya ay in-exemplify. Kasi nga, gaya nga halimbawa nung sinabi ng Panginoong Hesus na sabi niya, ang sinumang narinig niyong sinabi, huwag kayong mangangalo niya. Pero ang sinumang tumingin sa isang babae na mayroong masamang pagnanasa, mayroong masamang pita sa kanyang mata, nangangalo niya na dito. nagkakasala na ng pangangalo niya. Sabi niya, sinasabi na ito, kung ikaw ay pero pag tinawag mo lang na ganito, ikaw ay para nang pumatay. Ikaw nagalit, ay para nang... Pag sinabi mo sa iyong kinagagalitan, ulka, Mm. raka, ikaw ay nagalit, nagkakasala na ng pagpatay. So talagang kanyang pinalawak, pinalalim pa ang tinatawag na Hindi kautusan. niya binaliwala ang Hindi niya kautusan. binaliwala. Kasi ang prinsipyo na nasa 10 utos, hindi yan pwedeng baliwalain. Hindi din siya sinasabing ginawa niyang dalawa. Hindi ginawang dalawa. Kundi yung dalawang malalaking prinsipyo sa kautusan ng Panginoon. Yun ayon niyan sa ating tinatawag na fundamental beliefs, yung statement of faith natin. Talagang embodied yan sa 10 Commandments. Kaya hindi na ginawang dalawa, pinalitan lang ng dalawa. Hindi pinalitan ng dalawa. Yung dalawang prinsipyo ay andoon sa 10 utos.
So anyway, dun nga pala sa tinatawag na Sermon on the Mount, Mm. di ba yung sermon dun sa bundok ng ating Panginoong Hesus, na ito'y kanyang sinimulan dun sa tinatawag na Beatitudes. Mm. Merong mga nabasa akong aklat na sinulat ng mga theologians na ang sabi, ito yung prinsipyo ng kaharian, Prinsipyo ng kaharian. ng kaharian ng Diyos. Ng kaharian ng Diyos. Hanggang sa city, prinsipyo. Mhm. Ang prinsipyo na yon ay magkaugnay sa prinsipyo sa kautusan ng Diyos. Mhm. So, kung magkaganon halimbawa, di pinalawak nga at in-exemplify ng ating Panginoong Hesus, pero meron naman talagang espesipiko na yung tinatawag na Decalogue. Oo. Ano ang gamit naman ito? Yung 10 utos. Yung 10 utos ng ating Panginoong Ang Diyos. gamit diyan, yung 10 utos nga, doon yan ipinahayag yung prinsipyo. Doon ipinahayag. Doon ipinahayag ang Tapos, prinsipyo. sa lumang tipan, yun ang basihan sa kanilang covenantal relationship. So, ito ang batayan Ito doon ang batayan sa par- covenant. Covenant, tipanan, O, tipanan. Kasi ang nangyari kasi doon, ganito. tipanan between God sa Panginoong at saka Diyos sa at sa bansang mga Israel. tao sa bansang Israel. Okay. Kaya hindi ibig sabihin na ang 10 utos binigay lang sa bansang Israel. Mhm. Kasi kung basahin natin yung 10 utos, wala doong limitation na sa isang bansa lang yon. Mhm. Di ba? Love God with, yung sinasabi, thou shalt not have no other God. Hindi yan wala doon na ikaw lang bansa dito. Universal yun. Para sa lahat ng Para sa tao. lahat yun. Para sa lahat na tao. Ang covenant ng Israel at saka God, yun ay specific. Yun ang specific. Yun ang specific. So sabi ng Panginoon, ito ang aking pahayag sa inyo. Okay. Sabi ng Israel, we will obey that one. Anong binasihan nung promise ng mga Israelitas na tutuparin? Yung 10 utos ang basihan doon. Kaya ang covenant, ang wording sa covenant, hindi yung 10 utos. Ang covenant nila, ang tipanan nila, sabi ng Panginoon, I will bless you. Sabi ng Israel, pagpalain ko kayo. Sabi ng Israel, we will obey your 10 commandments. So yun ang tipanan. Yun ang tipanan. Ang sabi ng Diyos, pagpapalain ko kayo. Oh, Ang sabi naman ng Israel, ng mga Israelita, tutuparin, susundin mo tutuparin ka yung namin kautusan. ang iyong kautusan. Ay hindi nakatupad ang Israel. Kaya hindi nila natanggap yung pagpapala. Mhm, mhm. Kaya hindi ibig sabihin na sa Israel lang yun na pwersado. Mhm, Sa lahat yun. mhm. Meron po bang, aside from yung tinatawag na batayan ng covenant, ano pa ang maaaring Function, function o gamit ng kautusan? Sang-ayon sa banal na kasulatan. dito sa Bagong Tipan, Sa Bagong yun ang, Tipan? sa Santiago, yun ang batayan ng paghatol. So, ang 10 utos, ang siyang batayan ng paghatol. Anong, could Sa kayon din ang elaborate? istandarte sa ating covenantal relationship with God. Sa ating panahon? Sa ating panahon. Kagaya ng Israel dati, we will obey your voice. Parang gano'n. Ganon din. So ngayon, if you love me, keep my Commandments. commandments. So, yun sa Juan 14:15. Juan yun. 14:15. So, Yung batayan ng judgment. yung batayan ng judgment. Ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ng kaloob ng Panginoon, biyaya ng Panginoon. Mhm. So, we are justified, tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero ang sabi ng Biblia, we will be judged according to our works. So, paano yun? Tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng Ng biyaya, biyaya, pero hahatulan naman tayo sa pamamagitan ng ating mga gawa. mga gawa. Kasi nandito, ito yon. Pag ikaw ay nanampalataya, Okay? okay, ikaw ay inaaring ganap. Yung pananampalataya na yon, na dahilan na inaari kang ganap, makita lang yan, ma-quantify lang yan sa iyong behavior. Aha. Kaya hindi ka pwedeng hatulan doon na siya ay nanampalataya na yun ang basihan ng hatol doon para sa ating reward. Kung di doon yung makita yung nagawa mo dahil sa pananampalataya. Mhm. Yun Okay? ba ang sinasabing yung Yung pananampalataya ay ihahayag sa pamamagitan ng ating sa pagbuhay, ng ating gawa?
Ganun yun. Mhm. Tulad ng, halimbawa, Okay. ito, yung pananampalataya sa mga, yung nakaranas ng kaligtasan, doon sa yung parable ng ating Panginoong Isus sa Mateo 25. Mhm. Okay? Hindi naman inibalwit ng Panginoon doon na kayo ay mamana ninyo ang kaharian dahil kayo ay nanampalataya na ako ay inyong tagapagligtas. Mhm. Kung di yung paano na sila nabuhay bilang mga anak ng Panginoon. Paano ang pamumuhay nila? May nagutom, pinakain. Yeah. May walang damit, binigyan ng damit. Pinigyan ng damit. May nandoon sa kulungan, dinalaw. Dinalaw. So, ibig sabihin is expression. Kasi yung confession kasi ng pananampalataya at yun ang basihan na justify ka, abstract yun. Mhm. Pag naisabuhay mo yon, ibig sabihin, totoo kang nanampalataya. Mhm. Kaya sabi doon sa Galatia, faith that works by love. Naalaala ko, Pastor, doon sa gospel. Kung merong magaling sumunod sa kautusan, ay yung mga iskriba at pariseo. Oo, Pero bakit parang kulang. kulang? Kulang. Kaya sabi ng ating Panginoong Isus, except na yung katwiran ninyo ay lalagpas. Malibang ang inyong Malibang. katwiran ay humigit sa Humigit katwiran sa katwiran ng mga iskriba at mga pariseo. pariseo, Hindi kayo hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Makapapasok. langit. Ngayon, ang puntos dito ay sila'y sumusunod. sumusunod. Ay anong ibig sabihin? Wala silang pananampalataya or Sila ay sumusunod dahil akala nila yung kanilang righteousness, kanilang katwiran ay magkamit sila ng buhay na walang hanggan. Mhm. Pero ang tinuturo sa Biblia, ang buhay na walang hanggan, nasa ating Panginoong Isus. So yun ang puntos Yun doon. ang putos doon. Wala sa kanila ang pananampalataya sa na ating Panginoong Hesus. Isus na magbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi nga niya doon sa Juan Kapitulo 5, kayo'y nagsaliksik sa banal na kasulatan. Yeah. Kasi nag-iisip kayo na sa pamamagitan noon, magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. At ito ang nagpapatunay sa akin, nagpatutuo sa akin. Mhm. Pero, sabi niya sa 40, hindi kayo naniwala sa akin. Kung naniwala sana kayo sa akin, mayroon kayong buhay na walang hanggan. Sinaliksik ninyo yung kasulatan, pero hindi kayo naniwala sa akin. Mhm. Sinasabi niyo, pinalaki ninyo na naniwala kayo kay Moses. Kung totoong naniniwala kayo kay Moses, naniniwala din kayo sa akin. Kasi si Moses sumusulat tungkol sa akin. Sila ba yung pinag-uukwal ng mga paglarawan ng Biblia na sinasabi na sumusunod sila doon sa tinatawag na titik sa letra ng kautusan, pero hindi sa espiritu? Espiritu. Wala sa diwa. Wala sa diwa talaga ng... Kasi ang diwa ng kautusan, Yung positibo na gawin mo. Yung principles, ay talagang batay sa pag-ibig. Oh, batay sa pag-ibig. Tama bang sabihin na Oh. batay Sa pag-ibig. ang prinsipyo ng kautusan nga ay batay sa pag-ibig? Sa kanila, hindi batay sa pag-ibig. Sarili. Dalawang pumunta sa synagogue, doon sa templo. Ang parasiyo na nalangin, Panginoon, salamat ho na ako ay matuwid. Ako ay nagbigay ng ikapu. Totoo yung sinasabi niya lahat. Totoo yung sinasabi. Hindi ako katulad ng isang tax collector na sa likod ko. Ay totoo. Pero yung tax collector na doon sa likod, sabi niya, Panginoon, ako'y nagkasala. Patawarin mo po, patawarin ninyo ako. Ako'y nagkasala. Sabi ng ating Panginoong Isus, nang umuwi yung dalawa, ang napatawad yung tax collector. Hindi yung. Kasi ang parasiyo hindi naman humingi ng kapatawaran. Pinakita lang ang kaniyang katwiran. Pero ang sabi doon, yung katwiran natin sa tao ay hindi yan magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang katwiran lang ng ating Panginoong Hesus. Meron po ako naalalang isang talata sa Biblia. At ito yung masumpungan sa aklat ng
Apokalipsis, may kinalaman ito sa kautusan at may kinalaman ito sa pagsunod. Nais ko pong hingin ang inyong kaisipan tungkol sa bagay na ito. Yaman din lamang na ating tinatalakay ang tinatawag na utos ng Panginoong Diyos. Sabi dito, 14:12, binarito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Dito ay parehong binanggit ang tinatawag na utos ng Diyos at pananampalataya. Faith of Jesus. Okay. Kasi dalawa yung translation yan. Pwede na faith of Jesus at saka faith in Jesus. Kaya yung lifestyle pala, yung pagpapasensya ng mga banal, kaakibat doon yung Pagtitiyaga. pagtutupad. Okay. Yung Pagtitiyaga, pagtitiyaga. pagtutupad sa kautusan. Okay. Pero yung basihan ng kanilang kaligtasan is yung faith of Jesus. Yung faithfulness of Jesus. Ano yung faithfulness of Jesus? Nang nabuhay ang ating Panginoong Hesus dito, He was so faithful. Kaya nakaproduce siya ng katwiran na pwedeng i-impute sa atin. Okay? Na pwedeng ibigay sa atin. So, yun ay faith of Jesus. Paano natin yan ma-experience pagka nagkaroon tayo ng faith in Jesus? Aba, pala yung dalawang bagay. Dalawang faith bagay. of Jesus. Yung faith of Jesus, yung accomplishment yan, yung faithfulness ng ating Panginoong Yung Hesus. katapatan ng ating ng Panginoong ating Panginoong Hesus. And then, Mapa sa atin yan, Okay. pag magkaroon tayo ng personal na faith in Him, in okay. Jesus. So, dalawa pala yun. Dalawa Faith of yun. Jesus and faith in In Jesus. Jesus. Mapapa sa atin. Mapa sa atin Mapapa sa atin. Ngayon, malapit na po tayong magtapos at dahil kung ibigay yung pagkakataon, tungkol dito sa tinatawag na kautusan bilang isang systematic theologian, ano po yung mga karaniwang, mayroon bang mga tinatawag na mga problema o problematic text o mga issue tungkol sa kautusan? Mayroong mga talata na tinatalakay nila pero hindi na natin ma-elaborate masyado dito. Okay. Pero actually kung tingnan mo yung yung talagang konteksto sa talata, walang problema. Nagkaroon lang tayo ng problema, yung mga interpreter, kasi sila ay nagbibigay ng hindi angkop na tanong. Kasi kung minsan, nagtatanong tayo sa talata na hindi naman yun talaga ang talagang layunin sa talata na yon. So mali ang tanong na itinatanong natin. Tulad ng yung ang kautusan, nawala ba ang kautusan? Okay. Wala naman talagang itinuturo na nawala ang kautusan. Okay? Hindi lang naunawaan natin kung ano yung ibig sabihin doon na parang hindi na ito dito applicable dito. Hindi lang naunawaan. Kasi parang nasunda ko yung binabasa. Ito ba yung mga paggamit halimbawa ng mga salitang mga palatuntunan? Palatuntunan. At parang ikinukumpara o parang kanilang itinutulad na at pinapakahulugang kautusan, something like that. Magkaiba yon. Kasi tulad ng sabi nila, wala na yon kasi yun ay shadow. Yung mga shadow, yung mga landong, wala yung kaugnayan doon sa 10 utos. Yung tinatawag na mga... Kasi yung prinsipyo na ibigin ang Panginoon sa kaibigin ating kapwa-tao, wala yung wala yung landong. At hindi yung landong sa kahit anong bagay. Yung mga ordinansa na may landong, doon yan sa rituals. Okay. What do you mean, Pastor, yung landong? Yung anino. Okay, anino. Okay. Anino sa Okay. So, ito mga ito, anino. Anino Okay. sa darating ang substance ang ating Panginoong Hesus. Okay. Tulad ng halimbawa na yung Roma Kapitulo 10, versikulo 5. Okay. Si Kristo ang katapusan ng kautusan. Christ is the end of the law. So, sabi na nagbasa, wala na palang kautusan kasi nandiyan ng ating Panginoon Jesus. He is the end. Okay. Pero kung pag-aralan natin, hindi ibig sabihin na end na wala ng kautusan. He is the goal. Okay. Kasi He is the embodiment.
So pag nandoon na tayo kay Kristo, hindi na wala ang kautusan. Kasi ang end doon, He is the goal. So binabanggit po niyo, Pastor, na karaniwan ang nagiging problema pagka ang tinatalakay o naisunaway ang kautusan, yung mga tanong na itinatanong ng mga Hindi angkop. nagkakaroon ng hindi angkop. At dahil dito, parang meron sila ng pakahulugan na hindi naman talaga yun ang tunay na sinasabi dun sa konteksto ng mga talata na may kinalaman sa kautusan. Kasi ang sabi nga sabi nila, hindi kasi tayo maaring ganap sa kautusan. Totoo yan kasi hindi yun ang function ng kautusan. Ang function ng kautusan, na isa pang function yan para sa ating character development. Yung pag-develop ng ating ugali. Yung kautusan na ang doon na sa hindi pa nagkasala si Adan at saka si Iba, may kautusan na. Hindi kailangan ng kaligtasan doon. So wala talagang function ng kautusan para iligtas tayo. Okay. Sa new heaven and the new earth, wala ng kasalanan, may kautusan pa rin. O hindi na kailangan ng kaligtasan. So hindi talaga function sa kautusan na para bigyan tayo ng kaligtasan. Ang function ng kautusan, magbigay ng order, harmonia, at lalago yung ating pag-uugali. Okay. So, ngayon po ay naliwanagan tayo ng tungkol sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Na ito ay una yung tinatawag na prinsipyo. Okay? Prinsipyo ng kautusan ng Panginoong Diyos na ang ating nakita yung prinsipyo yun ay talagang batay sa pag-ibig. Pag-ibig sa ating Panginoong Diyos at ito ay pag-ibig sa ating kapwa-tao gaya ng sa ating sarili. At ang prinsipyo ito ng kautusan, gaya ng ating tinalakay, ito ay isinakabuhayan. Ito ay ipinakita mismo ng ating Panginoong Hesus at sa kanyang pamumuhay at sa kanyang pagtuturo. Hindi lamang niya ipinakita ito, kundi sa kanyang pagtuturo, ito ay kanyang pinalawak at pinalalim pa nga. At kanyang isinakabuhayan ang tinatawag na prinsipyo ng kautusan. At ang ating din Panginoong Hesus ang nagsabi na kung ako ay inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Nalaman natin na ang kautusan, ang kanyang gawain ay magpakita ng ating talagang tinatawag na yung tiwag na tipanan, relasyon. Gayun din ang kautusan ay nagpapakita ng kasalanan. Subalit, ang layunin nito'y upang tayo ay ituro doon sa isa, sa ating Panginoong Hesus, na makapagpapatawad sa ating mga kasalanan. At kung tayo patawarin na ng ating Panginoong Hesus, kanyang sasabihin, kung ako'y iyong iniibig, hindi ka nasusuway, parang ganon. Kung ako'y iyong iniibig, tutuparin mo ang aking mga utos. Minamahal kong mga kaibigan, minamahal kong mga sumusubaybay sa palatuntunan ito. Ang ating pag-ibig sa ating Panginoong Hesus ay ating maipapakita kung ating susundin ang prinsipyo ng kanyang kautusan. Pag-ibig sa ating Panginoong Diyos, pag-ibig sa ating kapwa-tao. At alam po ninyo, mayroong mga bahagi ng kasat ng sasabi, ang kanyang kautusan ay hindi mabigat. Tandaan po natin, ang ating Panginoong Hesus, tinatawag tayo na tayo sumunod sa Kanya. Hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo utusan ng mga bagay na hindi natin kayang sundin. Bakit? Sapagkat mismo siya ang mangunguna. Siya ang tutulong sa atin. At kung ito'y ating sundin, ito ang ating daan ng masaya, maayos, na buhay, hindi lamang sa ating pamilya, kundi ito rin ang mag-aakit ng isang magandang pamayanan at ito ang isang uri ng pamumuhay na kung saan ang prinsipyo ng paghahari at ng kaharian ng Diyos ang ating maranasan. Kaibigan ko, minamahal kong mga taga-subaybay, hindi po ba nais ninyong mabuhay kayo na ang prinsipyo ng kaharian na ito'y ating makita sa kanyang kautusan, ito ang ating ipamumuhay. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos, dakilang Ama,
Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Ang inyong prinsipyong ito na inyong ibinigay sa amin napapaloob sa inyong 10 utos. Tulungan po ninyo kami. Nayayamang ito ang paraan na ipinakita sa amin ng aming Panginoong Hesus. Bilang pagpapakita ng aming pag-ibig sa Kanya, maghanap namin ang inyong kalooban. Sundin po namin ang inyong kautusan. Tulungan po ninyo kami. Tulungan po ninyo ang aming mga taga-subaybay. Pagpalain kami, tulungan ng Banal na Espiritu na amin pong masunod ang inyong kautusan. Maraming pong salamat sa katiyakang ikaw ang patuloy na magpapala sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pastor, ang inyo pong pagpapasalamat at pamamaalam. Aming mga minamahal na manunood, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. At sana ho, hanggang sa muli nating talakayan, kayo po ay makapulot ng mga aral na sapat na magpatibay sa ating ugnayan sa ating Panginoong Hesus. Minamahal mga kaibigan, maraming pong salamat sa inyong pakisama sa amin. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Julio Amurao, at patuloy po kaming nag-aanyaya sa huling episode ng ating pagtalakay dito sa ating programang Let God Be God.